So ayan mga kababayan, inalis sa kani-kanilang mga pwesto yung mga pulis, mga kababayan, na mukhang medyo sangkot. Ikaw na nga po magbalita, ma'am. Nasangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base Oo. Di ba po ilang araw lang pagkatapos daw po nung pagkaka-announce ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan, diyan sa Davao, na ibabalik natin ang Oplan Tokhang, pasensyahan na, 'no? Ilan agad yung tegi, 7 yata kung di ako nagkakamali, mga kababayan. sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, Mula January 1 hanggang hindi pa natatapos yung March, 'no? March 25 pa lang, ang nategi na 28, 'no? 28 na yung nategi doon sa sa anti-illegal na pinagbabawal na gamot. Ayan, operation, mga boss. So ngayon, kinuwenta ko, 28, mga kababayan. So kung susumahin natin o kung kukwentahin natin, kada buwan, merong namamatay, may natetegi na 9 na katao kada buwan doon sa anti-illegal drugs campaign nila. Sabi ko, isip-isip ko, bakit gano'n? Hindi ba pwedeng masugpo ang droga ng mase-save natin yung buhay ng mga tao? 'Di po ba? Parang mas maganda, parang mas okay kung lalabanan natin ang droga, pero nailigtas pa din natin yung buhay ng tao, mga kababayan. Parang ang sarap nun, 'di po ba? Dahil ako naniniwala po, mga bossing, na yang mga tao na po yan, may pagkakataon pa din pong, may pagkakataon pa din pong magbago, 'no? Ang pinagtataka ko lang, lahat po, 'no, yung sa 8 na namatay, na nategi, yung sa 8 o 9 o 7, 7 na nategi, pagkatapos ideklara ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan, lahat ng laban ang dahilan. So may nakikita tayo, nanlaban kaya talaga lahat, mga boss? Bakit merong mga tinatanggal na kapulisan? O, tuloy. 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa Ilang percent yan? Parang ano na lang po, sa 345, no, na operation, dagdagan mo na lang po ng 6 yan, 10% tegi. Doon sa operasyon nila, no? Dagdagan mo lang 6, magiging 34 na deads, no? O 10% tegi, mga kababayan. Mataas po 'yun, ha? Mataas 'yun. naturang bilang, 7 naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26. Mula naman sa 21 4 na araw, 7 ang tegi, no? Grabe 'yun. isinagawang operasyon. 17 rito ang naaresto. 7 baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information So ibig sabihin, mga kababayan, madami pa ding droga, no? Madami pa ding pinagbabawal na gamot, mga bossing, sa Davao. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kababayan. Madami nahuhuli, madami natetegi, madami nangyayari. So sa madaling salita, madami pa din pong nagkalat, no? Although, ako naniniwala po ako kahit papaano, mga kababayan, na nagkaroon ng takot yung mga gumagawa ng mga illegal na gawain, lalo na sa droga, noong panahon na nakaupo si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Pero ako mas nagagandahan ako, no, doon sa ginagawa ngayon ng administrasyon. Yung tipo bang, okay, sugpuin natin ang droga, pero ingatan natin ang buhay. Ganun po dapat para sa akin, mga kababayan, ano. Siyempre, lalo na po ako, kahit papaano hindi ko alam lahat ng kamag-anak ko kung malilinis ba lahat ng kamag-anak ko.
kahit papaano ayaw naman po nating may masawi sa kanila, no? Kung sakali na sila ay kasama doon sa mga gumagawa ng mga illegal na aktibidad na ganito, mga boss, 'di ba? So kaya po ako, para sa akin napakahalaga po ng buhay. Kung hangga't maaari po, 'no, na maisalba yung buhay ng tao sa pagsugpo ng droga, mas maigi po. Tuloy na natin 'to. Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor Sabi ni Ma'am Junbag, "Boss Mark, tinulugan mo kami kagabi." Hindi naman kasi ako yon. Si Boss Mike Cervera nga yung pinangalanan mismo ni Banat Bay, kaya hindi ako yon. Kaya sabi ko, matutulog na ako gabi na, madaling araw na. At least enjoy naman doon, di ba? Ganun po kasi gawain natin mga kababayan. Pag po yung medyo nagpapaantok na tayo, talagang yung mga kaibigan natin na mga vloggers, yung pinapanood natin, si Boss Mike Cervera, sino pa po ba? Si Direk Freddy Valera. Ayan, pinapakinggan ko po silang lahat. At eto, pakiusap ko sa inyo, suportahan nyo po yung channel, no, ni Boyet Antonio Jr., kung hindi ako nagkakamali doon sa mismong full name niya, doon dito sa YouTube, mga kababayan. Hindi lang po tayo yung lumalaban o sumasagot doon sa mga vlogs ni Maharlika, isa na din po siya doon na tumutulong para matapos yung yung ganyan na palabas ng pulburon video, wala namang maipakita, 'di ba? Tuloy. Baste Duterte ang war on drugs sa syudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating Chief PNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan to give way to the ongoing investigation. And as we speak, kanina po ay kausap ko po mismo yung Regional Director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito, bagamat yung Tama po mga kababayan, hindi naman po porket hindi naman po porket gumagawa ng mga illegal na aktibidades yan, ibig sabihin, ay sige, tegihin mo na lang dyan, yarihin mo na lang dyan. Total naman, ganito, ganyan, no? Or, hindi natin sigurado talaga, mga kababayan, kung talagang, tawag dito? May so ba yun? Kung talagang merong panlalaban na nangyari, mga bossing, di ba? Dapat imbestigahan ang tokhang, sabi ni Davao. Dapat imbestigahan ang tokhang sa Davao ni Baste Clark Benitez. Ayan, tuloy. Mismong City Director, nakausap ko din po personal kanina. Okay na yan, no? So yun nga po mga kababayan, kailangan imbestigahan. Hindi yung porkit na, etong mga to gumagawa ng mga illegal na aktibidades, hayaan na lang. Hindi po, may karapatan pa din po yung mga yan. No, hindi natin sa pinagtatanggol sila, no? Hindi natin sa pinagtatanggol, pero ang mas maganda po mga kababayan yung tipo bang ipatupad yung batas, gawing peaceful ang Pilipinas nang hindi tayo lumalabag sa karapatan pantao ng bawat isa, mga kababayan. Okay? So next natin mga boss, sa susunod nating topic, eto, Siyamtegi, no? Siyamtegi kada buwan. Pero hindi pa natatapos yung March, 28 na. So ito nga po mga kababayan, yung pangalawa natin, Teachers Party. Ayan, si ACT Teachers Party List, no? Franz Castro, mga bossing. Gustong ipatawag, isa na din po si Pangulong Duterte at kasama na din po si yung attorney, yung lawyer na gullible, madaling magpapaniwala. Nagpapapaniwala po mismo doon kahit walang nakikitang ebidensya.
ang hindi pa kagandahan nito mga kababayan, kasi SMNI wala ng prangkisa, di ba? Doon sa vlog ng SMNI, Mark, bakit mo tinatawag na vlog lang yung SMNI? Eh wala ng prangkisa yan. Parehas na lang po ng ginagawa natin yan, mga bossing. Doon sa vlog, no, ng SMNI, doon pa niya sinasabi na kagaya nun, yung kay Maharlika, sinabi niya, hawak na po ni Maharlika. Tapos kaninang umaga, sabi ni Maharlika, hindi ko hawak. Biruin mo ba naman yun?